Hello guys, hello, welcome back again to my YouTube channel at welcome po dito sa aming tindahan. Ito po ang tindera sa Able Grace. For today's video guys, ngayon po ay anong oras na ba? So time check tayo, 3:32 po ng hapon, August 22, Tuesday. Hello sa inyong lahat. So for today's video guys, sasagutin ko lang po yung tanong ng isang viewers na nabasa ko sa previous vlog ko. Nagtatanong siya about sa kung paano ako mag-budget, saan ako kumukuha ng mga pambili ng ulam, at magkano iniipon ko sa araw-araw. So, shoutout pala sa iyo, Umayra, at maraming salamat sa iyong pag-comment at panonood sa aking video. So, meron ako dito guys, ipapakita sa inyo. Ayan, meron ako dito 3 garapon. Mamaya sasabihin ko kung ba't meron akong ganito. So, sa pagbabudget, dito sa amin, hindi ko pa siya masasabing bread and butter kasi hindi pa naman ganun kalakihan talaga yung kita, yung sales ng ating sari-sari store. So, gusto ko pa rin siyang umikot at dumami yung ating paninda at the same time, syempre yung ating customer. So, sa pagbabudget po, share ko lang din guys, yung aming sari-sari store po is kaka 3 years lang nitong August 8. Sa loob po ng 2 taon ng aming pagtitinda, hindi muna kami kumuha ng kahit anong ibibili or gagastusin na hindi naman related sa sari-sari store. So, sa lahat ng kinukuha namin dito sa tindahan, sa loob po ng 2 taon ay para po yun sa tindahan. So, meron tayong mga naging investment sa loob ng 2 taon. Pero, yun po ay gamit ng tindahan. Kung kumukuha man po kami sa tindahan ng para sa personal naming pangailangan, binabayaran din po namin. So, kahit sa mga grocery, sa mga paninda na meron dito, binabayaran din po namin. So, pumasok po yung 2023, medyo nakikita ko na lumilevel up yung ating sales. So, doon po ako nag-start, kumuha ng konti, kumukurot-kurot ng konti para sa mga bayarin ng aming bahay, tubig, kuryente, internet. So, dito ko sa inyo i-explain kung para saan tong mga to guys. Ayan, meron ako ditong garapo na may nakalagay na bahay. So, siguro nag-start ako nito mga March or April. Hindi ko na matandaan kung kailan yung saktong buwan. Basta nitong 2023 lang. Dito po sa garapo na to, para po yan sa pambabayad namin ng bahay. Kasi syempre yung bahay namin is continuous pa rin sa pagbabayad kay Pag-ibig. So, kumukuha po ako ng 100 pesos a day para dito. Wait lang, may bibili. Ayan guys, balik ako. Meron lang bumili. So, dito naman po ako sa isang garapon. Ito po yung electric bill. So, sa electric bill, paano kami nagbabayad? Ang ginagawa ko naman dito guys, nag-iipon ako ng benta ng yelo. Araw-araw din yan. So, dito ko siya inilalagay kung magkano po yung nagiging benta sa yelo, 200, 100, kung ilan, dito po yan lahat nakalagay. Kasi medyo lumaki yung bill namin mula nung nagkaroon kami ng ice cream, bali 2 kasi yung freezer, may isang chiller. So, ayun, medyo malaki ang bill. Kaya kailangan natin gumawa ng diskarte para makabayad ng electric bill nang hindi ganong maapektuhan yung ating benta sa tindahan. So, ayan guys. So, sa pag-iipon naman po, meron pa ako dito isang garapon. Sa daily sales po is kumukuha po ako ng 10%. Lagi yan guys. Dito ko siya inilalagay. So, dito ako kumukuha ng mga pambili namin ng ulam, kung ano pa man. Minsan dito rin pala ako kumukuha ng pambayad ng tubig sa 10%. Hindi na ako nagbukod ng isa pang garapon kasi hindi naman ganun kalakihan yung tubig. So, dito ko na lang siya kinukuha sa 10%. Tsaka iniisip ko lahat na isi-shoulder ni tindahan. So, ang nangyayari guys, dito sa 3 garapon na to, or dito pala sa 2 garapon na to, yung bahay at tsaka electric bill, kung halimbawa hindi man niya makuha yung para sa bill ng aming kuryente, minsan kasi mataas talaga sa kuryente, lalo na pag summer, nata-timing naman na hindi ganun kalaki yung benta sa yelo. Hindi pare-pareho. Pero thankful naman na lately is lagi tayong nakakaipon para sa ating kuryente. Nangyari na hindi nakuha yung para talaga sa amount na kailangan namin bayaran sa bahay o kaya naman sa electric bill. Doon po kami nagdadagdag ng personal naming pera na nanggagaling sa sahod ni partner. So, idinadagdag ko na lang siya dito. Pagdating naman pala guys sa internet, ang ginagawa ko naman po pambayad sa internet is nanggagaling din po sa tindahan. Yun naman po is yung nagiging tubo namin sa GCash. So, ibinubukod ko rin yun, pero hindi na ako nagtabi ng
hindi na ako naglagay ng garapon na paglalagyan kasi nagsusulat naman po ako ng mga transaction sa GCash. Nakikita ko yung kita sa loob ng isang buwan. Naglilis lang po ako ng 1,000 pesos lang naman kasi yun po yung bill namin sa internet monthly. So, dun ko siya kinukuha. So, yun po yung ginagawa kong diskarte kung paano ko mag-budget, kung paano makapag-ipon pa unti-unti. So, sa 10% guys na naiipon, dun ako kumukuha ng mga ibinibili namin ng mga gamit. Meron na tayong mga nai-invest sa gamit sa loob ng bahay, katulad nung nakapagpagawa kami ng CR. So, dito na po nanggagaling yun sa 10%. Paunti-unti lang guys, para hindi naman malugi yung ating tindahan, diba? So, yun yung ginagawa ko. At saka hanggang ngayon pala, na 3 taon na po yung aming tindahan, tuloy-tuloy lang kami sa sistema namin na kung ano yung kinukuha namin sa tindahan, kahit ano pa man yan, pagkain, basta kahit ano yung kukunin namin dito, binabayaran po namin. So, minsan dumadating talaga sa point na nag-short sa budget. So, nagkakaroon kami ng sariling listahan dito sa tindahan. At pag medyo nakaluwag, pag marami na akong kinita, marami akong naipon sa 10%, doon din ako kumukuha ng pambayad ko sa utang namin sa tindahan. Kasi gusto ko talaga siya guys na tuloy-tuloy lang yung rolling ng puhunan. Kumbaga, laging nandyan lang siya kahit nagkakaroon tayo ng mga kurot-kurot dyan, hindi natin nagagalo yung ating puhunan, yung kinikita. Meron pa rin tayong nairo-rolling sa ating sari-sari store. So, ayun guys, balik po ako at yun po yung aking konting share sa inyo about sa kung paano ako mag-budget. So, nakakatuwa naman yung ibang napapanood ko dyan na merong mga sari-sari store na nagiging bread and butter na nila yung kanilang tindahan. Sana lahat tayo maging ganun din, diba guys? So, para sa akin naman, walang imposible doon. Depende na lang yan kung paano natin i-manage yung ating sari-sari store. So, ayun guys, hanggang dito na lang po yung aking share sa inyo. Maraming salamat po ulit sa patuloy na panonood sa aking mga video. Sa mga bagong subscriber, maraming salamat po at shoutout po sa inyong lahat. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel, Ebon Cristo. At syempre, pakihit na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod ko pang video. Thank you so much. Bye-bye. God bless us all.